A day in my life as a guest student. Good morning everyone! Ngayong araw nga pala ay kasama ko yung classmate ko na si Ashley. Papunta na kami nito sa school and nakita pa namin yung isa naming classmate na late. Aray! Tatlong late. Against the light. Ayan, tatlong late. Yes. Malayo-layo pa nga yung lalakbayin namin dito papuntang school. Hindi naman siya ganun kalayo pero late na kami kasi ang totoong oras talaga ng pasok namin ay sakto 12 PM. Pero halos 20 minutes na kaming late, hindi pa rin kami tumatakbo. Kailangan islay pa din tayo be. Ayan, dahil sa sobrang ka-islayan ng mga sisi ko, ayan, nasaraduhan na kami. Tumatakbo na nga dito si Ashley para lang mapagbuksan tas kumakatok pa ng malakas. Pero syempre, pinapasok pa rin ng mga sisi mo. Kaso need namin isulat yung pangalan namin at signature namin para lang makapasok. Syempre, late tayo be. Nasa kanya-kanya na silang room kaya wala na tayo masyadong makikita dito sa video ng mga estudyante. Umakyat na rin pala kami sa room namin. Makikita nyo wala yung mga classmate namin kasi immersion day. Mamaya makikita nyo kung anong immersion day yung sinasabi ko. Syempre, bago tayo bumaba, mag-islay-islayan muna tayo be. Maglaro muna tayo ganda-gandahan, diba? Then after na nga namin magganda-gandahan, bumaba na kami para makatulong doon. Sa loob pala ginagawa yung immersion namin. Siyala ng sisi mo, mala BAP ang lakad, late lang naman. Tapos ayan, nakikita natin, nagsimula na pala sila. Nagsimula na pala ang ating mga engineer sa school namin. Grabe nga yung tawanan namin dito ni Ashley kasi future architect kami tapos napunta kami sa engineering. Kung mapapansin nyo, ay ginagawa na nga nila. Hinati-hati nga pala kami dito ng teacher namin per group para may assign kami kung kailang araw namin gagawin yung tiles namin. Bali, pagkatapos nga namin tumulong, wala naman kami masyadong gagawin kaya naupo muna kami. Siyempre, kapag free time, kulitin time. Kasama ko nga ulit dito si Ashley. Dapat nga tatlo talaga kami kasi yung isa namin ay busy sa paglalagay ng tiles. Kaya tara, samahan nyo kami sa aming free time na pagkukulitan lang ang puro alam. Huwag kang magalaw, Miming. Dahil nga wala akong mapagsandalan ng cellphone, pinagsandalan ko na lang to sa pusang natutulog. Ayan nga siya. Tulog nga dito si Miming sa lamesa. Kaya hindi niya napapansin, may langaw na pala sa ilong niya. Tapos ito naman yung isa pang Miming na nakahiga din sa lamesa. Tapos ayan, nagising na nga yung pusa. Diba kahit ano-ano na lang yung binibidyo sa sobrang bagot. Ayan, bored na nga yung sisi mo kaya nagpakit na lang sa camera. Nasisira ang aking late beauty. Late beauty. Nasisira ang aking late beauty. Pasok namin 12 tapos nakapasok kami ng 12:20. Wow, 20 minutes late. It's so beautiful. It's so great. It's so great. Great student ng grade 11. Amazing! Matapos ko ngang mabaliw ay tumingin muna ako sa mga ginagawa nila. Ganyan pala yung ginagawa namin, marahang pinupukpok. After ko ngang tumingin, tumiretso ulit ako dun sa pinag-upuan namin. Hala, ang sisi mo sinira yung buko. Aba, matapos sirain yung buko, bigla na lang siya magpapaganda sa camera tas magpo-post-post. Hala, ang ate mo walang magawa sa buhay kaya yung pusa na lang yung pinapakailaman. Hala, ang ate mo ginigising pa yung pusa. Habang busy ako sa pagbubulabog ng pusa, meron na pala nagpo-posing sa gilid ko. Siguro nga may balak to maging model pagdating ng araw. Siguro walang kaide-ideya yung kaibigan ko dito na ipopost ko siya. Hala, ang ate mo nang gigil sa pusa. O, tignan nyo mga ate ko, may magic ako. Amazing! Magic yun. Ano ito? Magic to. Ito. Ashley, tingin. May magic ako. Ito yun ni Ashley. Ganda ng curve ng hair ko ngayon.
Dito mo nga makikita kung gaano kami kachismosa. Tignan mo nga yung katabi ko, nagsiselfone pa, tapos may earpods pa, pero narinig niya yun. Hala, ang atin yung naging genggeng bigla. O siguro ngayon ka lang nakakita ng genggeng na nagpa-cute bigla, kahit hindi naman cute yung ate mo. Matapos nga ng ilang minuto, natapos na din sa pagsa-cellphone si Ashley. Kaya ayun, nakisabay na lang siya sa mga trip ko. Kung mapapansin mo nga sa video, pinagtitripan ko siya. Syempre, ganun talaga kapag wala nang magawa sa buhay. After sa mga katarantaduhan ko, sa wakas, sinabayan na tayo ng sisi mo. Ayan, nagpapakahirap ako magbilog-bilog yun ng kamay ko, tapos siya magpo-posing-posing. Ganyan nagiging epekto ng mga walang magawa sa buhay. Cause every night I'm talking to the moon. Aray! 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 Matapos nga namin magkulitan, pinatawag na kami para makinig dun sa mga nagde-demo. Mga grade 12 students nga pala yung mga nagde-demo sa harapan. Eto nga pala si Sheena, yung isa naming kasama na hindi namin nakasama kanina. A day in our life as student na nagtatiles. A day in my life as a construction worker na grade 11. Ay! A day in my life nga eh. So hi guys. Tapos na yun. Ako mag-i-speak ngayon. Hindi pwede. Dapat... Paano mang-risk? Paano? Tuturuan ko kayo. Hindi pa nga tapos yung pagde-demo pero umalis na ako. Ewan ko pero hindi ko talaga kayang tagalan yung mga ganyan. Kaya umakyat na lang ako dito tapos mamaya-maya kinakain na ng liwanag yung ate mo. Pare-pares lang naman kami ng mga rason kung bakit kami umakyat. Inaasar nga namin dito yung sisi mo kasi baka magkaroon daw siya ng pakpak. Tapos ayan, napalingon pa nga kami dyan kasi akala namin may pumasok. Diyos, may ate ko, nilalamon na naman siya ng liwanag. Nalibang nga kami ng sobra, hindi na namin namalayan yung oras. Uwian na pala. Diba for the haggard ang ate mo sa paglalakad. Pero balang araw, nakakotse na yan. Huy, biglang nangarap ang ate mo. Hi guys! Second day na natin ng ating pag-vlog. At ngayon for today's video ay late na naman tayo be. Pero ngayon hindi natin kasama si Ashley. So, for sure alam ko na naliligo pa lang siya be. So, wala pang ayos. Naghihintay ako ng vlog mo. Sabi mo kasi... Sabado pa yun. Sabado pa ito matatapos and ito yung second day. May parang ano siya, 3 days. Stop. Immersion. Wait, let me fix. So hi guys, ito yung second day ni Kashika with me. Ano ba? Take two. So hi guys, day 2 ng immersion. Then nagawa kami na. Ay ako lang pala. Tapos ayun na nga, nadatnat ko yung mga classmate kong babae na nagpapala. After kasi niyan, kailangan namin gumawa ng narrative report. Kaya ayun, nagpapala sila. Baka tumalon. Laki naman ang tinanong niya. Kaso kung tumalon siya, hindi nalaglag sana niya. Lumipad. Wala namang pakpak ang butiki. Walang pakpak ang butiki. Bigla nga kami na-curious dyan ni Ashley kung ano nangyari dun sa butiki. Paano ba naman kasi di namin alam kung lumipad siya o tumalon. Ha? Sabi ka? Wala namang masyadong ginagawa sa baba kaya umakyat ulit kami. Mag-i-in-game nga kami sa ganda-gandahan tapos meron pang pumasok na isa. Ang sisi mo nagtampo pa nga dyan kasi hindi daw namin tinawag. Paano ba naman kasi paano namin siya matatawag kung busy siya sa pagtulong doon sa baba? At
day in my life na to. Nakakabwisit. Sa wakas, may pulbo na kami. Hanap nga ako ng hanap kung sino may pulbo, wala namang sila mga dala. Hanap ako ng hanap kung sino may pulbo, yung isa pala naming kaibigan, meron pala, hindi lang naimik. Kaya pala siya hindi naimik, nasa baba yung bag niya, ayaw niya bumaba. Bagay sa akin yung lifting ay Be, ang itim natin dyan, be, grabe! Naging Black American or Black Filipino pala. What? isa ka pang asyumera, naging American ka. May lahing Amerikano ang mga Pilipino. Bakit? Lahat ng iba't ibang bansa natin nandito. Oh, wala kaya talagang pure Pilipino sa mundong to ng Pilipinas. Kasi meron Pilipino. Walang pure Filipino Walang dito, pure wala. Filipino. Shut up! Oh my God. Sige. You're making my nervous, girl. After nga pala magkulitan ng mga sisi mo, sumubok naman sila maglagay ng fake eyelashes. Tumitingin-tingin nga ako kung paano nila gawin dahil sa sobrang struggle nila. Wala nga pala kaming dalang salamin kaya taghirap kami sa paglalagay ng makeup. Isa naman sa... Ash! Tapos nga pala nila magbardagulan, bigla na lang nagpakit sa camera. You should just let me freak you. I say you should just. You told me that you wasn't a freak, but now I don't believe. Pag nagtanggal ako ng buhok, ay magtatanggal siya ng buhok, kabayan. Ang isang kagume magtatanggal ng buhok. Antayin nyo yan. Wait lang, picture na tayo. Oh, ganyan pa lang. Okay na yan. Hala, sige mga ate mo, magpaganda pa sa camera. Sadyang ako lang yata yung naiiba yung vibe sa itsura nilang dalawa. Natural makeup, guys. Hindi mo na kailangan ko sa Pagkatapos nga namin, pinababa na kami. Kasi may demo ulit yung grade 12 katulad kahapon. Pagkatapos nga pala ng retreat namin, agad naman kaming umuwi na. Friday is CAT day namin. At ngayong araw din pala kami naka-assign dun sa pagtatiles namin. Kaya maaga pa lang ay kumilos na ako para maaga ako makapunta. Ang oras kasi na binigay sa amin at 9:30 kami kailangan nasa school na. Pero for sure wala pa naman dun yung mga kagrupo ko kasi mga Filipino time sila. Kaya ayun, magiging Filipino time din tayo. Nag-ayos nga lang ako ng kaunti dyan sa sarili ko para naman hindi tayo maging mukhang bangkay. Hindi nga muna pala ako nagtali dyan, sa school na ako magtatali. Dapat kasi talaga nakapuyo dyan at walang bangs. Pero ako hindi ko talaga kaya ng walang bangs minsan. Kaway-kaway dyan yung mga insecurities nila ay yung noo nila. Pagkatapos ko nga ayusin yung mga dadalhin kong gamit, ayan na yung magiging itsura ko papuntang school. Sakto nung pagkalabas ko, may nakita akong malaking truck. Yung pala yung malaking truck ng basura. Grabing pagkamalas yan, kakaligo ko lang tapos nadaanan ko yung mabahong truck ng basura. Dito nga pala sa part na to, yung lagi kong gustong daanan kasi maganda yung view. Nakarating ako sa school ng 10:30 tapos sakto kakarating lang rin ng mga classmate ko, dala-dala yung tiles. Bumili kasi sila ng panibagong tiles kasi naubusan na pala kahapon. Tapos ayan, ginawa ko na yung part ko. Marami-rami nga kami natapos din sa part na yan. Nagpahinga nga lang ako saglit kasi nangangalay na yung binti ko dun sa kakaupo.
Ganto nga lagi yung ginagawa namin kapag immersion day. Yung iba naghahalo ng simento at buhangin. Tapos yung iba naman gagawa na sila. Tapos yung iba maglilinis dun sa tiles. Ayan, may iba't iba kami ginagawa. Kung mapapansin nyo, lahat kami naka C80 kasi may training kami ngayon. Pagkatapos nga maglinis, sa wakas natapos na rin yung mga gawain. Last day pala yun ng immersion namin, kaya naglinis na sila. Yung sapatos ko sobrang dumi, tapos yung kuko ko sobrang dumi na rin. Dahil bawal yung may cutics sa kuko, tinanggal ko yung cutics ko. Kasi mayayari tayo niyan kapag nakita yung kuko natin, pero hindi na ako naggupit niyan, bahala na. Grabe nga yung stress ko dyan kasi tignan mo yun ako be kumikintab. Kahit anong gawin ko, hindi talaga sa akin bagay nang walang bangs. Naglagay nga lang muna ako ng pulbo dyan para hindi naman gaano oily mukha ko at kumikintab yung noo ko, diba? Nauna nga tinitraining yung mga officer bago kami i-training. Required to sa school namin, kahit ayaw mo o gusto mo, wala kang choice kundi sumali. Pagkatapos nga ng training namin, iinayos ko muna yung buko kasi nalalaglag. Tapos kung mapapansin nyo, may kanya-kanya na kaming rifle na dala-dala. Tapos ayun na, hindi na nga ako nakapag-video sa part namin kasi bawal. Pero ayun lang, paalam!